Good day everyone! Welcome back sa ating 28-day Bible Study kung saan ay isa-isa nating pinag-aaralan ang 28 fundamental beliefs ng Seventh-day Adventist Church. Sa ating mga nakaraang pag-aaral ay napag-usapan natin ang spiritual gifts and ministries. Ngayon naman ay nasa ika-18 paniniwala na tayo, ang the gift of prophecy o ang kaloob ng propesiya. May tanong ako sa inyo. Nakapaglakad na ba kayo sa isang lugar na madilim? Yung tipong hindi mo alam kung saan ka pupunta at natatakot kang baka may matapakan o mabangga. Ano ang una mong hahanapin? Siyempre, ilaw. Kapag may ilaw, mas malinaw nating nakikita ang daan. Ganito rin ang ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil mahal niya tayo, hindi niya tayo hinahayaang maglakad sa kadiliman ng walang gabay. Sa iba't ibang panahon ng kasaysayan, nagsugo siya ng mga propeta upang ihatid ang kanyang mensahe, babala at patnubay sa kanyang mga anak. Pero ano nga ba ang propeta? Ang propeta ay hindi lamang isang taong nanguhula ng hinaharap. Mas madalas, ang propeta ay tagapagsalita ng Diyos. Siya ang ginagamit ng Panginoon upang ihatid ang kanyang mensahe sa mga tao. Makikita natin ito sa buong Biblia. Sa Bilang 12:6, sinabi ng Diyos, "Kung may propeta sa inyo, ako ang Panginoon ay nagpapakilala sa kanya sa pamamagitan ng mga pangitain at panaginip." Mula pa noong panahon ng Lumang Tipan, ginamit ng Diyos sa mga propeta upang gabayan ang kanyang bayan. Isa sa mga unang tinawag na propeta sa Biblia ay si Abraham. Pagkatapos ay sina Moises, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, Daniel, at marami pang iba. Sa katunayan, si Moses ay itinuturing na isa sa pinakadakilang propeta dahil direktang nakikipag-usap ang Diyos sa kanya. Ngunit habang pinag-aaralan natin ang Biblia, mapapansin natin na ang lahat ng propeta ay may iisang layunin. Hindi nila itinuturo ang sarili nila. Itinuturo nila ang Diyos. At sa huli, itinuturo nila si Jesus. Sa Deuteronomy 18:15, sinabi ni Moses, "Magpapalitaw ang Panginoon mong Diyos ng isang propeta na gaya ko." Ang pinakadakilang katuparan ng propesiyang ito ay si Hesukristo. Dahil si Jesus ang pinakamalinaw na kapahayagan ng Diyos sa sangkatauhan. Ngayon, may mahalagang tanong. Patuloy pa bang nagbibigay ang Diyos ng kaloob ng propesiya pagkatapos ng panahon ng Biblia? Bilang mga Seventh-day Adventist, naniniwala tayo na oo. Sabi sa Joel 2:28, "Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manghuhula." At sa Revelation 12:17, inilalarawan ang bayan ng Diyos sa huling panahon bilang mga taong sumusunod sa mga utos ng Diyos at may patotoo ni Jesus. Sa Revelation 19:10 naman, sinabi, "Ang patotoo ni Jesus ay siyang espiritu ng propesiya." Dahil dito, naniniwala ang Seventh-day Adventist Church na ang kaloob ng propesiya ay ipinakita ng Diyos sa buhay at ministeryo ni Ellen G. White. Ngunit mahalagang tandaan ito. Hindi natin inilalagay ang mga sulat ni Ellen White sa kapantayan ng Biblia. Ang Biblia lamang ang ating pinakamataas na pamantayan ng pananampalataya. Ang gawain ni Ellen White ay hindi para palitan ang Biblia, kundi upang akayin ng mga tao pabalik sa Biblia. Pero paano natin malalaman kung tunay ang isang propeta? Napakahalagang tanong yan. Dahil sinabi rin ng Biblia na magkakaroon ng mga huwad na propeta. Kaya nagbibigay ang kasulatan ng mga pagsubok upang malaman kung tunay ang isang propeta.
Una, ang tunay na propeta ay naaayon sa Biblia. Sabi sa Isaiah 8:20, sa kautusan at sa patotoo, kung hindi sila nagsasalita ayon sa salitang ito, tunay na walang umaga sa kanila. Ibig sabihin, anumang mensahe ang salungat sa Biblia ay hindi mula sa Diyos. Ikalawa, ang tunay na propeta ay itinataas si Jesus. Sa 1 John 4:2 sinabi, ang bawat espiritong kumikilala na si Jesucristo ay naparito sa laman ay mula sa Diyos. Mapapansin natin na sa mga isinulat ni Ellen White, si Jesus lagi ang sentro. Maraming ang tao ang unang nakakilala kay Kristo sa pamamagitan ng kanyang aklat na Steps to Christ. Di ba? Ikatlo, makikita sa buhay ng propeta ang mabubuting gawa. Sabi ni Jesus sa Matthew 7:20, sa kanilang mga bunga ay makikilala nyo sila. Hindi ibig sabihin nito na perpekto ang propeta. Ngunit makikita sa kanyang buhay ang katapatan, pagpapakumbaba at pagsunod sa Diyos. Ikaapat, ang kanilang mensahe ay nagdudulot ng espiritual na pagpapala. Sa halip na ilayo tayo sa Diyos, inilalapit sila nito kay Kristo. At ito ang nakita ng maraming tao sa ministeryo ni Ellen White. Sa loob ng mahigit 70 taon ng kanyang paglilingkod, milyong-milyong tao ang natulungan niyang mas makilala si Jesus at mas mahalin ang salita ng Diyos. Kaya ano ang paniniwalaan natin ngayon? Ang propesiya ay regalo ng Diyos sa kanyang bayan. Ginamit ng Diyos ang mga propeta sa Biblia upang gabayan ang kanyang mga anak. At ayon sa ating paniniwala bilang Seventh-day Adventist, ipinakita rin ng Diyos ang kaloob na ito sa buhay at ministeryo ni Ellen G. White. Ngunit higit sa lahat, ang layunin ng propesiya ay hindi para humanga tayo sa propeta. Ang layunin nito ay ilapit tayo kay Jesus. Mga kaibigan, napakagandang isipin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Hindi niya tayo iniwang manghula kung ano ang tama at mali. Patuloy niya tayong ginagabayan sa pamamagitan ng kanyang salita at ng mga mensaheng ipinagkakaloob niya sa kanyang bayan. Kaya kung may isang bagay tayong tatandaan ngayon, ito ay ito. Basahin natin ang Biblia. Makinig tayo sa tinig ng Diyos. At hayaan nating gabayan niya ang ating buhay araw-araw. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Muli ako si Mary Mi na nagpapaalala. Mary Mi bang iba't ibang boses at opinyon sa mundong ito? Mananatili tayong nakatingin kay Jesus at sa kanyang salita dahil doon natin matatagpuan ang tunay na direksyon sa buhay. God bless us all.